sa gabi, kuhang kilig, sulit bawat saglit, sayang saya tuwing Media Noche. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako ay si Wandal Carmen at ito ang Media Noche Podcast, ang media podcast sa dilim. Para sa ating second episode, pag-uusapan natin ang dalawang media, isang artikulo ni Michael C. De Los Santos na may pamagat na Ang Giorno sa Gabi at isang diskusyon ni Doc Janet Hope Tauro Batwigas tungkol sa katotohanan at fake news. Ang prompt natin ngayon ay, naniniwala ba kayo sa kahalagahan ng pamamahayag at katotohanan sa gitna ng posibleng panganib? Para sa pangalawang episode ngayon, ako naman ang magsisimula. Para sa akin, masasabi ko na isa sa mga mapanganib na trabaho ay ang pagiging journalist, especially ng mga TV field reporters, kasi sila yung mga laging nandoon sa crime scene o sila yung unang mga tao na nakakakita ng mga pangyayari o nangyari. Katulad na lang na nabanggit ni Miss Victoria Tulad, ayon sa kanya nakakapraning daw nung panahon ng extrajudicial killings, kasi natatakot siya na baka pati sila ay bigla na lang din barilin. Ay naku, alam mo tama ka dyan. Kinalabutan din ako nung mabasa ko yan mula kay Miss Tulad. 'Di ba? Kakaiba rin talaga ang naging experience nila. Dito pa lang may intindihan na natin na kahit reporter sila, hindi ibig sabihin ay exempted na sila sa kapahamakan. Dahil laging nalalagay ang buhay nila sa alanganin para lang makapagbigay ng mga balita tungkol sa totoong nangyari. At kahit natatakot at kinakabahan sila para sa kaligtasan nila, patuloy pa din sila sa pagbibigay ng serbisyo para ipagbigay alam sa ating mga kababayan ang katotohanan na dapat malaman nila. Tunay ngang mapanganib, pero kung hindi nila aalamin, paano nila mayuhumanize ang mga biktima ng EJK? Hindi naman lahat ay napatunayang gumagamit ng droga o nagtutulak ng droga. Alam mo, Loreline, ito yung patunay na importante ang ginagawa ng mga journalists natin. Para kasi silang may responsibilidad na ibahagi ang bawat nangyayari sa paligid ng buo at totoo. Tignan nyo, kahit sila ay takot at may kaba, pero binabaliwala nila ito para lang maipahayag sa buong Pilipinas ang mga bagay na hindi natin basta-bastang makikita o maririnig. Pinapanatili nilang mulat ang bawat isa sa atin sa mga kalapastangan ng hindi natin deserve. Tama ka dyan, hindi talaga natin deserve. Oo, pero sa palagay ko talaga, may papel din ng mga manonood at maging mapanuri sa mga balita. Mahalagang bahagi ng pamamahayag ang ating journalists at field reporters. Pero at the end of the day, nakasaalang-alang sa mga tao kung paano nila iintindihin ang mga binabalita. Kaya talagang labag sa kalooban kung makakita ng supporters ng war on drugs. Naisip ko kung parehas ba kami ng kwentong nabasa at napanood sa TV? Kasi sa likod nitong lahat ay may buhay at kwentong dapat nating pakinggan. Ito ang patunay na suriin natin ng maigi ang mga balita. Ang mga gumagamit ba talaga ng droga ang problema? Ang pagkamatay ba nila ay dapat ipagdiwang? O dapat nating tuunang pansin kung saan nanggagaling ang mga droga? Paano ito nakapasok sa bansa? O di kaya paano ito napasa kamay ng mga simpleng mamamayan? Ay, totoo yan, Rods. Malaking bagay talaga ang maging mapanuri. Bukod pa dito, alam nyo ba, tumatak sa akin ang isa pang sinabi ni Miss Victoria Tulad na hindi na raw siya natatakot kapag nakakakita ng patay. Pero apektado siya kapag nakikita niya yung mga nag-iiyakang pamilya. Makikita mo rin sa ating mga field reporter ang konsepto ng abot dama, kung saan talagang mararamdaman nila ang hirap na pinagdaanan ng mga tao na kinocover nila sa balita, lalo na sa usapin ng EJK. Yes, I agree. Nakakakilibot siya. Ay, 'di ba? Nabanggit nga ni P. Alejo na, and I quote, isa pa rin karanasan sa daigdig ng loob bilang abot dama ang manginig at mangilabot, malula sa sabay na lalim at tayog ng kung sinong nasa piling natin, end quote. Kahit na hindi nila kaano-ano mga taong namatay, talagang manghingilabot sila pa rin sa walang hiyang pagpaslang sa mga biktima. Paano na lang nung panahon ng martial law nung 70s? Paano kung malaya ang pamamayag noon kahit na tuloy-tuloy ang mga patayan? Ano pa kaya ang mararamdaman nila, 'di ba? Oo nga, paano na lang yun? 'Di ba? Hindi ko talaga maisip kung anong feeling nila. Gaya sa binanggit sa reading, may trabaho ang mga reporter, diba? Na dapat gawin at kailangan tuparin. Sa palagay ko, ang pagmamadali sa punta sa location at makita ang tragediya ay hindi na maaapekto sa iyo yung nagawa mo na ito ang maraming basas na. So, ngunit na pag-interview sa pamilya at sa mga mag-anak, yun mo na ma-feel na yun, masakit na talaga ito. Ay oo, gaya nga nasabi ko kanina, talagang nakakaiyak at nakakalungkot kapag nakikita mo sila first hand. Yes, agree. Ayokong masanay ang mga journalist sa nature ng kanilang trabaho, which includes yung pag-interview sa mga biktima at pamilya ng mga biktima. Na masanay sila sa kamatayan at sa makikita ang mga patay. Umaasa ako na ang reporter ay makakalikha ng balanse sa pagtingin sa pagiging professional at hindi nila mahahayaan ang kanilang mga emosyon na pigilan sila sa pagtupad sa trabaho habang sila ay mga tao at alam na ang mga bagay na tulad nito ay hindi dapat maging norm sa kanilang buhay. Sang-ayon ako sa'yo, Sabina. Naawa din ako sa kanila.
Lahat ng mga putol na pag-usapan ng lahat ay talagang nagpapakita ang lawak ng pinagdadaanan ng mga journalists upang ibigay sa atin ang balita. Gayunpaman, kapag nakikitungo sila sa mga sensitibong isyu na pampolitikal, mas malaking hamon ang ihirap sa kanila. Hindi natin maitatanggi ang pag-usbong ng mga otoridad na may kapangyarihan na manipulahin o kontrolin ang narrative. Dahil dyan, ang mga journalist na nakatuon sa makasaysayang katotohanan ay patuloy din haharap sa political pressure, habang kailangan din harapin ang publikong na polarized na sa historical revisionism. Tama, nakakabahala nga eh. Alam naman natin lahat kung anong nangyari sa 1986 EDSA Rising, di ba? Sa mga pangyayaring nagbunsod sa exile ng Marcos family, hinahayaan pa rin ng publiko na makabalik sila sa political scene na yon. Naalala ko ang sinabi ni Doc Janet sa discussion niya, and I quote, "Ilunok natin muli ang ating sinuka." Sa huli, ang pampolitikang katotohanan ay either hindi pinansin or itinanggi. Napakagandang punto ang mga nabanggit mo. Bilang isang manunulat at mamamahayag kasi ng mga paksang kinakaharap ng ating bansa, tila mahirap magkonstrukto ng tamang mga salita na mababawasan ang pagpapakitang may pagkampi ka sa mga panig sa kontekstong nais pag-usapan at palawigin. Dahil bilang journalist, ang prinsipyo mo dapat ay maging huwaran at tapat sa tunay na mga nangyayari sa ating bansa. Mapaito man ay hindi ka nais-nais na pangyayari katulad na lamang ng krimen, anomalya at ano pa man na maaaring ika-apekto o ikasira ng imahe ng ating bansa. Totoo yan, mabigat talaga ang trabaho nila. Nabanggit mo nga yung nangyari noong February 25, 1986 sa pamilya ni Marcos na pinatalsik ng sangkatauhan ng ating bansa na ipinadala sila sa bansang Hawaii dahil sa mga aligasyon sa kanya katulad na lamang ng pagkagahaman sa kapangyarihan, kaguluhan sa loob ng politika at abuso sa maraming aspeto na nakapagpatanggal sa pagkakaluklok niya sa pwesto bilang Pangulo at nakamit ang kalayaan at demokrasya na hindi nakamit ng ilang taon simula nung nagdeklara siya ng martial law. Oo. Tumatak din sa akin ang tanong ni Doc Janet. Kung ito ang primary source ng balita, ibig sabihin bang ito na ang totoo? Kasi alam niyo mga day, laganap na ngayon ang mga maling impormasyon at fake news. Bakit nga ba nangyayari ito? Minsan, hindi naman sinasadya. Nag-iiba kasi ang perspektibo ng tao, depende kung anong anggulo nila tinitingnan ng pangyayari. Kaya mahalaga para sa mga journalists na bago ipahayag ang balita sa publiko, mag-research muna at alamin ang buong nangyayari. Dapat maging responsable din tayo sa kung anong pinapost natin. Kasi di natin alam, baka magpalaganap pala tayo ng maling impormasyon sa ibang tao. Pero, may iba naman na sinasadya namang gumawa ng fake news para maghasik ng lagim. BBM, trolls. Baka Ay. mag-comment sila. Pero, ayun na nga. May mga taong di magandang intensyon kaya nagkapalaganap sila ng maling impormasyon upang ma-influensyahan ng iba. Kaya nakakalungkot ang naganap na eleksyon dahil marami nga nagpaniwala sa mga fake news. Kaya kahit ano mangyari guys, kung ano man ang balitang makita nyo, kahit i-claim na ito ang primary source, please mag-research muna kayo. Ibang klaseng sandata ang impormasyon, totoo man ito or hindi. At dito nagtatapos ang aming episode. Sayang, wala na tayong oras. Muli, ito ang Media Noche Podcast, ang Media Podcast sa Dilim. Bye! Bye!